Sinben Book 5, Chapter 141. Pag-upo nga ni Ricky sa bench nila, ay doon pa lang siya nakahinga ng malalim. Napangiti nga siya habang nakatingin sa loob ng court. Iba pala ang pagod kapag malakas na player o team ang kalaban. Hindi ko nabuo ang quarter pero parang ang pagod ko ay pang buong game. Iba ang lakas ng laro nila. Ganito pala ang pakiramdam na iyon. Sabi nga ni Ricky sa sarili na agad na kinuha ang kanyang tubigan. Pagkainom nga niya ay napatingin siya kay Ian Manzano na umupo sa kanyang tabi. Ayos iyong last play natin. Mabuti at nakita mo ako. Sabi nga ni Ricky na ikinangiti agad ni Ian. Ang galing ninyo kuya. Paano ninyo nagagawa iyon? Parang hindi kayo kinakabahan sa kalaban. Dihado na tayo pero iyong laro ninyo, parang game na game pa rin kayo. Sabi naman ni Ian na pasimpleng ikinaseryoso ng mga nasa bench nila. Bigla nga silang na-curious sa isasagot ni Mendez. Si Padua nga ay biglang napaabang ng sagot habang si Magbanwa naman ay pasimpleng lumingon dito. Si Hermosa naman ay nakatayo na sa loob ng court dahil hindi na raw siya mapigilan pa ng kanyang mga kasama na hindi maglaro uli. Gusto nga niyang magkaroon ng maraming playing time sa labang ito upang mapansin daw siya ni Sir Nelson. Kailangang mapasama ako sa Bulacan Infernos. Kailangang makapaglaro ako sa Maharlika League sa Oktubre. Sabi nga ni Sandy sa sarili. Pasimple nga rin siyang napatingin sa kanilang bench at nakita nga niya si Mendez. Sumagi nga bigla sa isip niya ang ginawa nito kanina, lalo na ang 4-point play nito at ang buzzer beater shot. Hindi pwedeng masapawan niya ako. Dagdag pa nga ni Sandy sa sarili at napatingin naman siya sa bench ng Gin Kings. Samantala, marahan naman munang nagpunas ng pawis si Ricky bago sagutin ang tanong ng kanyang katabi. Napangiti rin siya at napatingin sa kanyang mga kasama na parang masama raw ang tingin sa kanya. Gaya ng sabi ko sa iyo Ian, huwag mong ikukumpara ang galing mo sa ibang players. Oo, naroon ang kompetensya ng bawat isa lalo na sa atin dito. Pero ang habol ko kasi ay experience. Gusto kong maging magaling. Gusto kong matuto palalo. Hindi ko rin iniisip na matatalo tayo o mananalo. Aminado akong magaling ang kalaban natin. Oo, pwede tayong matalo. Pero hindi pa tapos ang game. Ibig sabihin, may chance pa tayong manalo. Isa pa, gustong gusto ko rin ng basketball. Isipin na lang ninyo kung bakit ba basketball ang napili ninyong sports. Masaya akong maglaro ng basketball. Nag-e-enjoy ako kapag may nakakalaban akong magagaling. Sanay na rin naman akong matalo noon, kaya hindi na bago sa akin ang maagawan ng bola. Ang mapaupo sa crossover ng kalaban, mablock o mapabagsak. Bakit pa ba ako mawawala ng kumpiyansa sa paglalaro ko? Nakarating ako rito. Napili ako sa training camp na ito, hindi dahil sa swerte. Dahil pinaghirapan ko ito. Ikumpara ninyo ang sarili ninyong paglalaro sa dating kayo at malalaman ninyo kung bakit kayo napili para rito. Kung maiisip ninyo iyon, ang tanong ko sa inyo, bakit ngayon pa kayo kakabahan? Hindi na tayo dapat bumalik sa dati. Malayo na ang narating natin, kaya tayo napasama rito. Kaya huwag kayong matakot kung isang team sa PBA ang makakalaban natin. Tao rin sila, nagpagaling sa laro at pwede rin silang magkamali gaya natin. Huminto na nga si Ricky sa pagsasalita at ang mga nakarinig sa kanyang sinabi ay napaseryoso. Si Ian nga ay hindi rin agad nakapagsalita dahil para sa kanya na pinakabata rito ay napakagandang bagay ang narinig niya mula sa kanyang kuya Ricky na tila nagiging idol na niya sa paglalaro ng basketball. Si Dave Padua naman ay napakuyom at tila may naalala sa kanyang nakaraan na ikinatawa niya sa kanyang isip. Makikita naman si Magbanwa na napabuntong hininga at biglang naalala si Bull dahil kay Ricky. Magpinsan nga kayo ni Bull. Sabi nga ni Magbanwa sa sarili na napatingin sa kanyang mga kasamahan. So, sino ang sasama kay Hermosa sa simula ng second quarter? Maglalaro ka ba uli Ricky? Tanong pa nga ni Magbanwa at si Ricky naman ay marahang napasulyap dito. Magpapahinga muna ako. Sino pa bang hindi nakakapaglaro? Sagot naman ni Ricky at ang mga kasamahan niya ay nakaramdam ng biglaang kagaanan sa mga narinig nila. Makikita nga si Villame na napatingin muli kay Ricky. May ganito pa nga pala talagang magaling na basketball player. Sabi na nga lang ni Villame sa kanyang isip at parang ayaw niya lang tanggapin sa kanyang sarili
na natutuwa siya sa ugali nitong si Mendez. Si Gardose, Garcia, Bool at De Los Santos nga ang tumayo para sa mga maglalaro sa pagsisimula ng second quarter. Makikita nga rin si Gardose na nakatingin kay Ricky at dito nga ay lakas loob na siyang nagsalita. Pakiramdam niya kasi ay kailangan niya itong itanong. Gusto niyang malaman kung ano kaya ang naiisip nito upang mabigyan ng kanilang kalaban ng isang magandang laban. Paano natin sila bibigyan ng magandang laban? Hindi ka maglalaro kaya baka pwedeng bigyan mo kami ng tip, Ricky. Lakas loob na ngang winika ni Gardose. Ang mga kasamahan nga niya ay napalunok din at kagaya rin pala ni Harry Gardose ay gusto nga rin nilang tanungin itong si Mendez. Isa ring dahilan ni Harry ay dahil naging kakampi niya sa Team 1 ito at nakita niya kung paano ito naging leader sa kanilang team kaya sila naging 3-0. Si Ricky naman nga ay parang nahiya sa tanong na iyon ni Harry. Ayaw kasi niyang isipin ng mga kasama niya na nagmamarunong siya at nagpipiling na leader sa kanilang grupo. Sandali nga rin si Ricky na napatingin kay Dave at kay Christian Magbanwa. Magagaling ang mga ito at pakiramdam niya ay parang hindi maganda kung magsasalita siya. Napatingin nga rin siya kay Villame na may hawak na tubigan. Nakakahiya yata kasi pantay-pantay naman tayo rito. Natatawang sagot nga ni Mendez na ikinailing naman ni Magbanwa. Magsabi ka, walang magrereklamo sa amin kasi ang reklamador lang naman talaga ay iyong si Hermosa. Wika nga ni Magbanwa na ikinatango naman ng mga kasamahan nila. Si Padua nga ay tumayo at hinila si Mendez para tumayo rin. Ikaw ang mag-lead sa amin, walang kokontra sa iyo rito. Isa pa, magpahinga ka kasi gusto kong maglaro ng kasabay ka. Wika nga ni Dave at si Magbanwa ay bigla ring nagsalita. Ako rin, gusto kong ma-experience na magkaroon ng magaling na playmaker. Paano naman ako? Point guard ang galawan ko. Tanong naman ni Willie Villame na pasimpleng napatingin sa malayo. Si Ricky naman ay napangiti rito. Pwede rin ako maglaro as shooting guard. Natry ko na rin iyon sa team namin sa Mindoro. Wika nga ni Mendez at pagkatapos noon ay bigla na nga silang nag-ikot sa isa't isa. Makikita nga si Ricky na lumibot muna ang tingin sa paligid at nang makita niya si Coach Gary ay napatayo siya at napatakbo papunta roon. May oras pa naman bago mag-start ang second quarter. Sabi nga ni Mendez na agad na lumapit sa pwesto ni Sir Nelson. Nakita kasi niya si Coach Gary na may hawak na corkboard at plano niyang hiramin ito. Pati nga ang marker na kasama nito. Okay lang po ba coach na mahiram ko iyan? Tanong nga ni Ricky kay Coach Gary na kinaseryoso naman ng coach ng Gin Kings. Mukhang magko-coach ka sa team ninyo ah. Sabi naman ni Sir Nelson at makikita ngang ipinahiram muna ni Gary ang kanyang hawak sa batang iyon. Sina Lebron nga ay napaseryoso na lang sa gagawin ni Mendez. Siya ba nga aktong coach ng team nila? Tanong nga ni Lebron at si Darius ay napatingin din sa bench ng mga ito. May kung anong ginawa na naman ang Mendez na ito. Tingnan mo yung mga kasama niya nakatingin sa kanya, hinihintay siya. Wika naman ni Darius James na napatingin na nga lang sa nagtatakbong si Mendez. Kakaiba talaga ang isang iyon, hindi ko alam pero parang may kakaibang mangyayari sa labang ito ngayon. Sambit naman ni Lebron at bigla nga rin niyang naalala na mapapalaban nga rin pala sila sa mga ito sa last day ng training camp. Kapag nabigyan nila ng magandang laban sina Kuya Jeff, kailangan paghandaan natin sila sa isang araw. Delikado tayo kapag naging maganda ang chemistry ng mga ito. Dagdag pa nga ni Lebron na kinaseryoso ng mga kasamahan niya. Pagbalik nga ni Mendez sa bench nila ay napatingin pa siya sa referee at mukhang ilang minuto na lang at magsisimula na ang second quarter. Dito na nga niya ipinakita at sinabi sa mga maglalaro at sa kasama niya ang kanyang naiisip. Si Hermosa nga na nasa loob ng court ay napatingin sa mga kasamahan niya. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito? Wika nga niya na nagpunta na rin sa bench nila at nang makita siya ni Padua ay agad siyang hinila nito. Nakinig ka rito kalbo. Bulalas nga ni Padua at medyo natawa ang ilan sa mga kasama nila nang marinig iyon. Small ball ang lineup natin at kung mapapansin ninyo, mas mabilis ang forward at center natin kung ikukumpara sa kanila. Isa na iyong advantage natin. Kung maaalala rin ninyo ang nangyari kanina, noong maagaw natin ang possible pasa ng isa nilang kakampi, iyong biglang nagtakbuhan ng tatlo nilang players sa side nila, iyon ang isa sa kailangan nating magawa. May confidence sila sa plays nilang iyon at para matalo natin ang ganoong mga plays, bukod sa pag-agaw ng bola, ay kailangan din nating maging masipag sa paggalaw sa loob ng court. Magaling ang depensa nila, parang nababasa nila ang galaw natin. Ang dapat nating gawin kapag ganito
ay huwag tayong tumambay sa isang pwesto. Isa pa, ball movement. Isa ito sa magandang magawa natin. Pero alam ko rin namang ang iba sa inyo ay gustong mapili ni Sir Nelson. Pwede naman kayong kumontra sa sinasabi ko. Kasi in the end, ang training camp na ito, hindi tayo lahat mabibigyan ng opportunity. Sambit pa nga ni Mendez at ang mga kasama niya ay napaseryoso nang marinig iyon. Gusto ko mabigyan natin ng magandang laban ng Gin Kings. Kung matatalo natin sila, paano pa kaya? Sabi nga ni Padua na ikinangiti naman ni Mendez. Gusto kong matalo natin sila. Ang iniisip ko kasi ay ang mas imposible. Kasi alam ko na kaya natin sila. Hindi kayo basta-bastang mga basketball players. Lahat tayo rito ay may skills. Lamang sila sa experience pero hindi ba? Experience na rin ito. Kaya ang matalo sila ay ang mas magandang goal na isipin natin. Kasi malay ninyo, magkaroon lahat tayo ng chance na mapili. Paano pa kung maisip ni Sir Nelson na gumawa ng isa pang team? Ayaw ba ninyo iyon? Sabi pa nga ni Ricky Mendez, bawat salita nga niya ay naririnig ng mga kasama niya. Napapaseryoso na nga lang siya kung paano raw nila na-absorb ang mga sinasabi sa kanila ni Mendez. Gayong ngayon lang naman daw nila ito nakasama. Pakaramdam tuloy nila ay matagal na silang magkakasama. Gamitin natin ang bilis natin. Maging mabilis tayo hanggat hindi pa tayo nadadapa. Bilis ang game ang ibigay natin dahil maliit ang lineup natin. Sabi pa nga ni Ricky Mendez na tumayo na at inilagay ang kanyang isang kamao sa gitna. Napangiti naman ang mga kasamahan niya. Tila nga may kung anong liwanag ang nakita nila dahil sa mga sinabi ni Ricky Mendez sa kanila. Sumunod nga sila rito at doon na nga nagkaroon ng pagkakaisa ang mga ito nang hindi nila namamalayan. Ikaw Kalbo, makipatong ka na rin ng kamao kahit hindi tunay. Bulalas nga ni Padua at si Hermosa naman ay napangisi na lang. Pakitang tao lang ito. Sabi nga ni Sandy na napatingin kay Mendez na nakangiti sa kanya. Ikaw ang magiging main offense ng lineup na papasok. Paliitin natin ang lamang ng Gin Kings. Seryosong winika nga ni Ricky at si Sandy ay medyo napalunok sa narinig niya. Go go go! Sigaw nga ng mga ito na kinakuha ng atensyon ng marami. Aba, parang may kung anong nangyari sa bench nila na medyo napaseryoso. Kayo na muna ang bahala. Maglalaro lang ako kapag pumasok na si Mendez. Sabi naman ni Ricafort. Dito na nga rin pumasok sa loob ng court ang 5 players nila na maglalaro para sa second quarter. Sa pagpasok naman ng mga players na kakampi ni Mendez ay makikita na nga sa mukha ng mga ito ang kakalmahan. Ako raw ang main offense, sabi ni Ricky Mendez. Kaya ipasa ninyo sa akin ang bola. Bulalas pa nga ni Sandy Hermosa na napatingin agad sa mga kalaban nila. Ang bola nga ay sa Gin Kings at ang second quarter ay nagsimula na nga nang mahawakan na ni Ara Argaron ang bola mula sa inbound pa sa kanya ng rookie nilang sentro na si Gilbert Watson.